Hanggang sa susunod na araw ng trabaho, hindi mapaknet sa isipan ng binata ang sinabi ng abuelo nito. What kind of emotional exercise is he thinking of? Tanong ni Mag sa sarili ng pag-ilang ulit na beses na. Binuksan ng guard ang pinto at ayon si Doris nakatayo sa bandang loob, tanga ng memo book para simulan ng pagbasa sa schedule para sa araw na yon. Nung umalis kayo ng Friday para bumisita sa inyong lolo, tumawag si Mr. C. Chanko, sir. He wants you to troubleshoot. What else? Mabilis na tanong nito na napatingin sa dalaga. Sa unang pagkakataon, mula na magsimulang magtrabaho si Doris sa opisinang iyon, noon lang nito binigyan ng trikitel na tingin ng suot niya. You have a meeting at 10 with Arcon Industries CEO, Ruel Maranyon? Patuloy niya na halos mapag-iwanan ng binata dahil sa laki ng mga hakbang nito. I have ready the proposals and the papers that the research team has come up. What research? Tanong nito na makarating sa office desk at naroon ang bote ng Voss Mineral Water at baso. Wala pa akong sinabing research para sa proposal for Arcon Industries. Oops! Ani Doris na nanlaki ang mga mata. Inayos ang salamin sa mata na halos bumagsak na sa kanyang ilong. Naisip niya may nagawa siya na hindi niya dapat ginawa. What is your explanation, Miss Cortez? O sisa ni Mag sa usual na malamig at calculating na tono habang pahapyaw na binasa ang mga papeles na nakanda sa ibabaw ng mesa nito. I was trying to save you time, sir. Paliwanag niya na may worried look sa mga mata dahil binabasa ng boss ang papeles na inihanda ng research team. Hindi ito nagsalita. Kritikal na tinitigan siya nito. Subalit ang tingin yon hindi dahil sa research paper na susuporta sa proposal para sa Arcon Industries, kundi sa kanyang damit ito nakatingin. I am sorry, sir. Mahinang sabi niya na nakakonscious. I am not going to say what I am thinking right now. It is not our job to be presumptuous. Yes, sir. Ani ang napanunok at napatingin na lamang sa memo book. And Miss Cortez, dagdag pa nito, one does not have to study visual anthropology to know that what you are wearing is from the 1970s. Is it possible for you to update your wardrobe? Napatigalgal siya sa narinig. The nerve! Bulong ni Doris sa sarili nang nakasakay na siya sa FX taxi pauwi ng Antipolo. Anong akala niya sa akin, baduy? Napatingin siya sa suot niyang blusa na reminiscent sa suot ni Margot Kidder sa papel nitong Louis Lane sa pelikulang Superman noong 1978. Iyon ang nais niyang isuot at hindi dahil yun lang ang meron siya. Maginhawang isuot ang A-line na palda. Ani niya sa sarili dahil di damit ang kanyang priority. Una niyang sinasantabi ang pambayad sa kuryente, telepono at internet at cable TV. Libangan kasi ng kanyang lola ang panonood sa mga palabas ng Sky Cable. Binibigyan niya rin to ng perang pangmajong kasama ng mga amiga nito. Idagdag pa ang kanilang pagkain, ang sweldo ng maid, ang pambili niya ng babasahing aklat at bukod sa bunga ng group date, nagtatabi siya ng pera dahil nais niyang magbakasyon sa ibang bansa. Ang sinabi ni Mags na i-update ang kanyang wardrobe para sa kanya, panghihimasok na yon, kaya hindi niya napigil ang sariling mga tuwiran. Ko ang damit ay pagkain, boss. Aniya, bibili ako ng marami. Nakikinikinita pa niya ang tagpong iyon nang magtitigan sila. Isa yung battle of will na kahit takot siyang noon ay masisante, hindi niya isusuko ang kanyang prinsipyo pagdating sa katipiran. Pagkasabi niya ng katwiran niya, tinapos na niyang basahin ang schedule ng buong araw at tinupad ang mga utos ng binata. Ang bagay niyon tungkol sa pinagawa niya sa research team, masasabing presumptuous. Sabalit hindi yon para hindi siya magpakitang gilas, kundi dahil obvious naman kung anong dapat i-research kapag ang isang industriya na angailangan ng panibagong source of energy pag ito ay nasa proseso ng conversion mula sa mga lumang makina patungo sa robotics. Yon ang kaibahan nila ni Tita Agnes. Siya marunong mag-isip at parang hindi natural para sa kanya ang sumunod lamang sa mga utos. Kung di nga lamang ba napakahirap pumanap ng trabaho. Ani niya sa sarili. Di ako tatagal sa mag-spray na yun eh. Pagdating niya ng bahay, napansin niyang tila matamlay ang kanyang lola Maximina. Akala ko ako lang itong maraming isipin. Ani Gloria na dumating upang dalawin ang kanilang lola Maximina na ina-high blood at mataas din ang blood sugar level. Natutulog na ang huli dahil mababa na ang sugar level nito at minomonitor na lang ni Doris ang kondisyon nito kaya hindi pa muna siya po pwedeng matulog. Mabuti kung may isip pa ako natitira. May ironing tugon niya sa pinsan habang sila'y nagkakape sa sala.
Your boss is driving you crazy, I guess. The man is simply the epitome of a bloated ego. Ani ang napapailing habang naaalala ang ekspresyon sa mukha ni Mags nang basahin itong pinagawa niya sa research team. Ang akala niya siya lang marunong mag-isip at kaming mga nagtatrabaho para sa kanya, robot at puppet, sunod-sunuran lang sa kanya? What else is new? Komento nitong pinagmamastan siyang mabuti. Noon pa naman natin alam mula sa mga kwento ni Tita Agnes, diba? That the man is the devil himself. Akala ko kasi, magkakaroon ako ng konting challenge sa trabaho, kaya ako tinanggap yung alok ni Tita Agnes. Dahilan niya. Subalit sa kanyang isipan, hindi yun ang katotohanan. Naintriga siya sa composite sketch na kanyang ginuhit. Nais niyang makita kung may likeness sa itsura ang boss si Tita Agnes sa lalaking nag-intercept sa unwanted attention ng kanyang blind date noon. Ang problema, hindi siya naging handa nang makita na si Mags at ang chivalrous na lalaking yon ay ang lalaki ngayon kanyang boss na kontratuhin siya, isang makinang may switch na on and off. Nag-iisip nga akong humarap ng ibang mapapasukan trabaho eh. Pagbibigay alam niya na may far-off look sa mga mata. I understand na hindi ka masaya dyan sa trabaho mo. Ani Gloria ang nauunawaan siya dahil hindi siya kapareho ni Tita Agnes na isang career secretary. Mag-isip ka rin, mahirap pumanap ang trabaho ngayon at ayan pa si Lola kailangan ng maintenance na gamot para sa sakit. Dangan sa'yo eh, ayaw mong tulong mula sa aming mga kamag-anakan mo. Lola is my responsibility. Aniyang napadako ang tingin sa direksyon ng kwarto ng matanda. Hanggat may magagawa pa ako, gagawin ko. And besides, meron din kayo mga money problems. Wag na lang tayo makabigat sa isa't isa, kumbaga. Ano nang ang gagawin mo? Kung ako sa'yo, titiisin ko muna yung Mags Berna na yon. You mean, babaguhin ko pati style ko ng pananamit? The man is right. You should be in business suit kung nais mong manatili sa iyong trabaho. Payo nito. You're sending the wrong image with the way you dress. What's wrong with my clothes? Defensive pa rin niyang tanong. I look decent in them and the retro is okay. What I perceive kapag ang isang tao'y tulad mo kung manamit, I see somebody who does not give a damn. I can't believe what I'm hearing. Napapailing na tugon niya. Napamuestra pa ang mga kamay. You are stereotyping me up. Bahala ka. But I'm telling you, it will be to your advantage kung magdadamit ka ng medyo yung nasa uso, pero yung smart ha, kesa naman sa style mong retro na ang iniisip ng mga tao tungkol sa'yo isa kang hippie. Paliwanag nitong walang pakundangan. Huwag mo na kaming isipin ng mga kamag-anak mo, pero di lahat ng tao yung kamag-anak para makilala ka ng lubusan. Napaismid pang turan niya, pero may ngiti sa mga labi. Ang lagay wala kayong choice kundi ang tanggapin ako for who I am and what I am dahil kamag-anak niyo ako? Exactly. Prangkang tugon nito. One cannot choose one's relatives. You're hopeless. Nagkatawanan pa ang magpinsan. Asiwang-asiwa si Doris na pumasok ng araw na yon dahil sa bago niyang style. Sa pangungulit na inabot niya mula kay Gloria, nag-shopping siya ng sumunod na weekend at nakakita ng mga damit na nagustuhan niya. Napili niyang isuot ang Dove gray pencil cut skirt na below the knee ang haba. May katan nitong blazer na hakap sa kanyang katawan at very decorative ang malalaking silver button sa harapan. Pinayuhan siya ni Gloria na magsuot ng puting blouse na inadornohan niya ng lumang fox pearl necklace ni Lola Maximina. 7:45 na ako siya'y magsimula sa kanyang gagawin morning routine. Dahil na rin sa kanyang pagmamadali, nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang pagkawasak ng tahi sa likod ng kanyang bagong pencil cut na palda. Yikes! Ani ang nalingon sa kanyang likuran. Nakita ang slit sa kanyang palda hanggang kanyang puwitan na. What am I gonna do? Tanong niya sa sariling napatingin sa orasan. Malapit nang dumating si boss. Kaagad siyang naghanap ng kanyang handbag at baka sakaling meron siyang perdible. Nakangiti siya na makapang isang malit na plastic case. Yon ang kanyang sewing kit. Girl Scout, laging handa. Bulong niya na pinuri ang sarili at naupo sa kanyang silya. Hinubad niya ang napunit na palda at sinimulan iyong tahiin. Minabuti niyang gamitin ang noy na kasulot ng sinulid na pula kaysa gumamit pa siya ng oras sa pagsusulot ng tamang kulay ng sinulid. Simpleng running stitch lang ang ginawa niya para maging madali ang pananahi. Halos manginig na ang kanyang mga kamay sa kamamadali nang biglang bumukas ang pinto. Kaagad niyang tinago sa ilalim ng kanyang office desk ang tinatahing palda.
What do you think you're doing, Miss Cortez? Sitting there as if you have all the time in the world? Galit na tanong ni Max na makita na hindi man lamang siya tumayo para kumilos. Napatingin din to sa mesa nito at nakita na walang bote ng Voss water at baso doon. Sorry sir. Tugon niyang may pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Huli na para sa kanyang tumakas patungong comfort room para doon lang ipagpatuloy ang pananahin ng kanyang palda. I can explain. Explain what? Matigas na usisan nito. You couldn't even stand there and do something. Sa tono ng boses nito doon siya nainis at ang resolusyon niyang maging cool naglaho ng parang bula. Kaya kahit pa nasa inappropriate state, tumindig siya para ipakita ditong wala siyang suot na palda kundi manipis na half slip lang. Paano nga ako makakakilos kung ganitong wala akong palda? Asik niya na halos pantayan o lagpasan pa ang tono ng boses ng binata. Look at me! Dagdag pa niyang pinakikita ang paldang tinatahi. Dahil sa sinabi mong i-upgrade ko ang aking wardrobe, I bought this ridiculous pencil cutting in place of my comfortable A-line skirt. Napamalagat to sa kanya at di nakapagsalita. Animo pinipigilan ang matawa. Hindi ako makakakilos ng mabuti sa paldang to. Pagpapatuloy pa niya. If you will excuse me, ipagpapatuloy ko po ang aking pananahi. Naupo siyang muli at nakangusong bubulong-bulong. Pinagpatuloy ang pananahi. Hinintay niyang ideklara ni Max na wala na siyang trabaho, subalit wala siyang narinig na anuman mula dito. Hindi rin siya makatingin dito kaya't lalo niyang niyoko ang ulo at nang di nito makita kung gaano kapula ang kanyang mga pisngi sa galit. You may finish that thing. Malumanay na sabi ng binata na nagtungo sa kusina, kinuha ang mineral water nito. She looks okay if not exasperating, amin ni Mag sa kaibigang si Toto Zabala na magkita sila nito sa isang bar sa Makati at kinuwentong tungkol sa testamento ng kanyang lolo at ang sitwasyon sa opisina. Okay lang yun, sabi nitong sumenya sa bartender na bigyan pa sila ng isang round. Simulan mo na ang pagligaw kung ganyang inutusan ka ni Lolo Brennan, pero kung ako sa'yo, I wouldn't mind kung iiwan naman niya ako ng limpak-limpak na salapi. The dollar sign is written all over your face. Komento niya na expected nang sabihin niyo ng kahit sinong nakakakilala sa kanyang Lolo Brennan. Anong gagawin ko? Just admit defeat? Na lagi na lamang siyang masusunod? Di naman nakikipaglaban sa iyong matanda. It's an old man's wish. At sa tingin ko may punto siya. Kailangan mo nga naman ginamit ang iyong emotion pagdating sa babae. I don't know what you mean. Ani ang tumitig sa kopita ng martini. The last time na i-admit mo sa akin na ikaw ay in love, high school pa tayo. Pakli nitong tinitigan ng kaibigan. Then ang mga sumunod na relationship, automatic na lamang. Just like that. Wazoom. Pagdating naman sa friendship, ako nilang natitira mong kaibigan. Bakit kaya? You're the only one who cared to understand my nature. Prangka niyang tugon. And I don't thank you for that because I'm not entirely useless as a friend. I agree to that. I need rich friends like you to buy me my drink. Anitong itinaas ang inumin. Kung nagkataon lang na hindi tayo magkapit-bahay, mula nung ampunin ka ni Lolo Brennan, di tayo magiging magkaibigan. Hindi siya tumugon dito. Look, paliwanag nito. Numero 1, masyado kang matalino. May ego din naman tayong mga lalaki kahit pang akala ng mga babae, sex lang iniisip natin. Ayaw nating mga lalaki na may mas magaling kaysa sa atin. When we were schoolboys, salata ka agad na ikaw ay magiging innovator and leader. Samantalang karamihan sa ating mga classmates, laro lang iniisip. Then we grew up. Hindi lamang ang intellect ang nakakaingit sa'yo. You are too good-looking for others' men's peace of mind. Really? Napahalakak na sa ni Mags. What have I done to be so punished like this? Do you think it's easy being me? That is true. Dagdag pa nito. No guy would want to introduce you to his girlfriend or wife. Sa takot na mawalan ng gusto sa kanila ang babae. You are outrageously frank, Toto. But I appreciate the honesty. Aniyang may malalim na ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Pero nalilihis tayo sa usapan tungkol sa testamento ni Lolo at ng aking personal assistant. Trust your grandfather's instinct. Sa hestyon nito. You said she doesn't look back and she has enough gray matter in her head. And you think that she has limited patience so that she speaks out whenever she has to. There might be a possibility na mag-work ang hinihiling ni Lolo Brennan. You might laugh at me if I say that in spite of myself and what people knows about me, I want to be in love. Pahayag niyang nagtataka
dahil noon lang niya inamin iyon sa sarili. Am I hearing you right? Tawa nga nito. It's true. Sino ba namang taong ayaw na ma-experience yon? Kaya nga, if you think you are too good, gaya ng sinabi ko, you are quite mistaken. Nobody is too good for anyone unless they love you for yourself. And mind you, Angela has to work hard to do that. The philosophical artist speaks. Ani ang naisip na tama ito at ang kanyang reputasyon as a slave driver at ruthless businessman ang mas kilala kaysa kanyang good nature. Don't tell me, para ka ring si Lolo na ayaw sa mga model type. Aha, not me. Iling nito na nagmestra ng sexing katawan ng babae. Mas gusto ko yung voluptuous type, Rubenesque, ika nga, Raphaelite, hindi ang bulimic supermodel type. Napatingin naman siya sa kanyang relo. I've got to go, aniya. Maraming trabaho bukas. Do not forget our appointment next week. Paalala ni Toto na tinungga ang natitirang inumin sa baso nito. No, I won't, tugon niya. Take that personal assistant with you at nang makilatis ko. Dagdag pa nitong nakangiti na makita, tumalim ang tingin niya rito. Not for myself. Bumukas ang pinto ng hustong mag-alas 8. Sisimulan na sana ni Doris ang pagbabasa ng schedule nang iabot ni Mags ang isang bungkos ng yellow roses. For you. Naglakad ang binata patungo sa opisina nito na may boyish na ngiti sa mga labi. Sinabayan niya to ng paglakad habang binabasa ang schedule for the day. It's peace offering. Anito na makapasok sila at sila na lang ang nakakarinig. Who are you? Nakamulagat niyang tanong na napatingin sa mga bulaklak. What did you do to my boss? Sit down, Miss Cortez. Tugon itong natatawa sa reaksyon niya. You look stressed up. Why don't you chill out a bit? Here. Anitong iniabot sa kanya ang bote ng Voss mineral water nito. Take my drink. Thank you, sir. At ubilin niyang kinuha ang bote ng mineral water. Iniabot din nito ang baso ngunit umiling siya. Go on. Encourage nito sa kanya. It's not poisoned. Ikukuha ko kayo ng isa pang... Saad niyang tumindig at palakad na, patungo sa kitchen. No, it's okay. I am just happy today. Anitong naupo at sinimulan basahin ang nilalaman ng mga folder sa harapan. You see, Arcad Industries approved the proposal, thanks to the supporting facts from the research she thought up for the research team. Di siya nakakibo dahil yon ay unprecedented. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Thank you, Doris. You're welcome, sir. Ani ang nagsimulang nagtungo sa kanyang lamesa. Thank you for the flowers. Bahagya lang na nag-incline ang ulo nito upang i-acknowledge ang kanyang pasalamat. Here we are. Anunso ng binata nang tumigil ang kotse sa tapat na isang bistro sa Malate. Nauna itong umibes dahil ang pinto nito ang nasa tabi ng sidewalk. Noon na rin siya umibes dahil maraming sasakyan sa kanyang side. Hindi niyo po sinabi sa akin kung ba't tayo pumunta dito, sir. Ani ang isinukbit ang shoulder bag at sinundan ng binata na pumasok ng restaurant. Mags! Ani Toto na nooy lumabas sa counter ng restaurant. Akala ko nakalimutan mo na ako. Siya ba ang my personal assistant? Mabilis na sabi ng binata na tinitigan ng palihim ang kaibigan. Miss Doris Cortez. This is my oldest and best friend, Toto Zabala. Masyado kang nakikinig sa kaibigan ko, Miss Cortez. Anitong kay napagtaka niya dahil hindi niya malika ang ibig nitong sabihin. Get to your point, Toto. Ani Mags na naupo sa mesang may view ng Pedro Hill Street. Sinundan to ng kaibigan at sinenyasan siyang maupo rin. Di sanay si Miss Cortez sa hiwaga ng iyong dila. Hinintay muna ni Totong makaupo siya saka ito muling nagsalita. There is a bohemian lurking in you. Saad nitong nakangiti. A hippie. Naisin man niyang mag-react, pinilin lamang niyang umiti dahil nakatingin sa kanya ang boss niya at hinihintay rin siya na magsalita. It is safe to say something, Miss Cortez. Ani Mags na nooy nililibot ang paningin sa loob ng bistro, tsaka nilabas ang papeles mula sa briefcase nito. Suot ko ang blouse ng mother ko nang dalaga pa siya. Pagbibigay alam niya na nakatingin sa papeles na nilalabas ng binata. Tanga naman niya ang kanyang maliit na booklet kung saan handa siyang magsulat ng notes. Now, let's get ourselves down to business. Seryosong pahayag ni Mags na tumingin sa kaibigan. When you told me you were going to open a bistro, it would be some sort of gallery or atelier where your work would be showcased. Ano nangyari? It's been 5 years, Mags. Anitong napabuntong hininga.
Mas naging busy ako sa business side than on the artistic side. Business side? Be specific. Sourcing the produce, purchasing ingredients ng mga pagkain at recruitment ng tao, etc. etc. Anitong hindi masyadong marunong ipaliwanag ang sitwasyon. Okay, I'll get to the point. Sabi nitong tumingin sa mga notes nito. The first thing na nakita kong problema, ang head chef na siyang girlfriend mo for 5 years. What do you mean by that? Usisa nitong napatingin sa direksyon ng kitchen dahil baka marinig ng girlfriend nitong si Linda ang kanilang pinag-uusapan. Don't get me wrong, Toto. Cool na paliwanag ni Mags. Okay lang kung kasal na kayo, wala na ako magagawa. Pero kung wala kayong balak magpakasal at i-merge ang inyong mga assets by marriage, I will say, chuck the girlfriend. She's the one who's making you lose profit. Si Doris na nooy nagsusulat sa kanyang notebook na pamulagat sa narinig. Are you serious? Meron siyang share sa capital na ginamit namin para simulan ng business na to. She worked hard for this. But, not enough. Tugon ni Mags na dinampot ang menu card. Look at this. Sinong nasusunod sa menu? Linda, of course. She's the head chef. Ani Toto na nagkibit ng balikat. Look at the restaurants around you. Patuloy nito na binasang nasa listahan at inisa-isa yung banggitin kasamang offered specialty. And look at your menu. There's nothing radical about it. Look at the price. Nasa labas kayo ng Magic Circle kung saan nandoon ng mga clientele na makaka-afford ang price range na to. Mas maraming mga estudyante dito sa lugar ninyo at mga working class na tao. Napailing na lamang si Toto. May nais tong sabihin pero hindi masabi. Noon naunawaan ni Doris kung anong nais puntohin ni Mags tungkol sa pagpapatalsik ng girlfriend cum head chef ng restaurant. I'm an artist, Mags. What am I going to do? 5 taon nang wala ako nagagawang art? Ginamit ka lang ng girlfriend mo para masunod ang sarili nitong career. Anang isipan ni Doris. What I wanted to do is to decide. Ani Mags na may tonong ultimatum. If you will keep the girlfriend or not. If you will chuck her, keep to your art. This place is better off as an art gallery, thereby giving your career a chance. Total yun ang dahilan kaya't pinamana sa'yo ng lola mo ang pwestong to. Look at Pitoy Moreno's atelier on the other side of this block. It is a landmark for the artist's talent, unchallenged, kahit pa nasa tagong lugar. What if I decide to keep her? Yon ang hinihintay ni Doris na itanong ni Toto. Are you anticipating this, Miss Gomez? Biglang tanong ng binata na bumaling sa kanya. Ha? I mean, no. Please go on, sir. I'm taking notes. If you decide to keep her, patuloy nito at tiningnan muna ang nakasulat sa kanyang notepad. You have to make a compromise. Keep to your work and not hers. You have to think, how can her food help you as an artist? So I think your chef girlfriend should keep the low-end budget ingredients which are affordable. I'm listening. Anang kaibigang merong ngiti sa labi. Create something na nababagay sa ating food culture. Why not try serving offal? It's cheap and practical. It's not totally tasteless, and I think all the walks of life will be attuned to it. Ani Mags. Ano namang gagawin naming luto sa lamang loob? Dinuguan? That is the homework of your girlfriend. Saad ni Mags na tumindig na, binigay ang market proposal sa kaibigan. When I was in London, I was in this restaurant with a French head chef. At alam mo bang specialty nila? Paan ng baboy. Serve with herbs and mushrooms. Tell her to create a menu with offal as the main ingredient. We will meet again and plan out the menu. If you have old artworks, bring them out and we will have to talk how your gallery bistro should look like. Sige, Mags. Mag-uusap kami ni Linda tungkol dito. Anitong hinawakan ng folder at ngumiti kay Doris. Nice meeting you, Miss Hippie. Nice meeting you too, Mr. Zabala. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, ay sandali silang natahimik. I am not totally heartless, you know? Seryosong tura ng binata. I am sorry, boss, if you think of me that way. But sometimes it seems that you're leading me to believe the contrary. Aminado rin siya sa sarili na very sound ang ipinayo nito sa kaibigan. Malalaman sa desisyon ng babae kung ito'y ginagamit lang ni Toto o hindi. Sa mga sandaling iyon nakakita siya ng bahagi ng pagkatao ni Mags na akala niya non-existent. Sa kanyang alala na naman ang gabing yon sa Coconut Palace. Biyernes ng hapon. Usapan nila ni Herbie, susundin siya nito sa opisina at manonood na isang stage play dahil binigyan siya ng isang kliyente ng ticket para sa isang play ng Repertory Philippines.
Kakain sila sa labas at saka tutuloy sa Greenbelt. Inikot muna ni Doris ang paningin sa opisina at iniisip kung meron pa siyang nakalimutan. Narinig niyang bumukas ang pinto at inisip na dumating na si Herbie. "Intay ka lang muna dyan, bading." Aniyang may naalalang i-check sa kusina, saka siya humangos doon upang ilista ang supplies na dapat niyang bilhin. "Take your time, gaga." Tugon nitong naupo sa lounge chair. Makisig sana tong lalaki at magandang manamit. Isa tong sales executive sa isang hotel sa Makati. "Meron lang akong sine-check dito." Muli niyang sabi mula sa kitchen office. "Magbasa ka muna ng kung ano dyan." "Sige lang." Anitong tinanaw ko sa nanggagaling ang kanyang boses bago tiningnan ko ano ang mababasa sa magazine rack sa tabi. Dagli nitong hinanap ang sign ng toilet dahil nakaramdam ito ng pag-ihi. Natanaw din ito ang pamilyar na sign sa di kalayuan sa bandang kanan at tumindig para magtungo na sa comfort room. Na makapasok ang kanyang pinsan sa CR, siya namang bukas muli ng pinto at pumasok si Mags na nooy may nakalimutan sa opisina. Nakalabas ng paradahan ng office building ang sasakyan nito nang maalalang kailangan itong iuwi at pag-aralan over the weekend ng isang business proposal. Namataan nito ang diaryong ipinatong ni Herbie sa mesita at naisip na hindi naman ito nagmamadali at may naalalang article sa diaryo tungkol sa reopening ng bistro ni Toto. Kaagad binuksan ng binata ang culture section ng pahayagan kung saan matatagpuan ang article. Nakaupo tong naka-D4 at saka binuhat ang diaryo. Natakpan sa view ang mukha nito. Noon lumabas na ng office kitchen si Doris, handa nang umalis. Kaagad niyang namataan ang lalaking nakaupo na nagbabasa ng diaryo. Una niyang napansin ang kinang ng sapatos ng suot ng binata. "Uy!" Aniyang napangiti habang papalapit. "Mukhang mamahaling anik-anik ang sapatos mo ah." Di sumagot si Mags na nooy nagtataka kung bakit ganoon ang tonong ginamit ng dalaga. Lalo pa nitong nilapit sa mukha ang diaryo. "Oh, bakit ayaw mo magsalita? Kamusta ang Fafa?" Tanong niyang nakatayo na sa harapan ng taong inaakala niyang pinsan niya. Todo ang amusement at sukat doon, tapikin ang ibabaw ng tambok ng zipper ng pantalon ng binata. Noon ibinaba ni Mags ang diaryo at noon din nakabalik na si Herbie mula sa comfort room. Patay.